Sa malapit na hinaharap, isang kakilakilabot na krisis ang kumakalat sa Europa at kulang ang mga tao pangunahing pangangailangan. Malapit nang magsimulang bumagsak ang mga pamahalaan. Isang totalitarian na rehimen na tinatawag na not enough at all ang pumalit na nagpasya na harapin ang kakulangan ng mapagkukunan sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga tao. Una ay pinapatay nila ang mga matatanda at pagkatapos ay pinupuntirya nila ang mga buntis na kababaihan at mga bata. Ang ilang mga bansa, tulad ng Ireland, Iceland at Norway, ay namamahala upang ihinto ang massacre at lumalaban sa rehimen. Napakaraming tao ang tumatakas sa mga lupaing iyon. Sa mga taong ito, naroon si Nico at ang kanyang buntis na asawang si Mia. Isang gabi, dinala sila ng isang smuggler sa lokal na daungan kung saan sila tumatakbo sa mga lalagyan upang makahanap ng paraan upang makatakas. Kapag nakaharang ang aso sa kanilang daraanan, iba ang direksyon nila, maingat na magtago mula sa mga ilaw ng helicopter. Naririnig nila ang pag-aresto ng mga pulis sa ilang mga tumatakbo. Ngunit nagawa nila lagpasan sila at humanap ng isa pang smuggler na humihingi ng karagdagang pera. Malaki na ang ibinayad nila. Kaya no choice sila kundi ibigay nila kanilang mga singsing sa kasal. Pagkatapos ay pumasok ang mag-asawa sa likod ng isang truck kasama ang isang grupo ng mga kababaihan na tumatakas din kasama ang kanilang mga anak at isang aso. Tinanggal ni Mia ang benda na nakalagay sa kanyang tiyan at nag-aalala dahil ang tagal na hindi gumagalaw ang baby. Gayunpaman, itinuro sa kanya ni Nico kung saan makikita ang lugar na may paa ng sanggol doon kasi laging sumipa ang bata. Binigyan din siya ng Snickers bar na iniipon niya para makakain at nakarating sila sa Ireland bilang isang maliit na premyo sa pagdiriwang. Pagkatapos, ang isa sa mga refugee ay gumagamit ng drill para gumawa ng butas sa truck at hayaang pumasok ang liwanag. Pinapanood ni Mia ang ibang mga bata at nakonsensya dahil sila ni Nico iniwan ang kanilang unang anak, pero pinaalalahanan siya ni Nico na kinuha siya ng mga sundalo. So it means patay na siya. Pagkatapos lamang ng ilang oras ng paglalakbay, huminto ang truck upang kunin mas maraming refugee. Mabilis na sumugod ang mga tao sa loob at masyadong masikip ang truck. Kaya ang inanunsyo ng smuggler na hahatiin nila ang grupo sa dalawa, iiwan ang mga babae at mga bata rito, at ang mga lalaki ay sasakay sa ibang sasakyan. Sinusubukang ipaliwanag ni Nico na nakasakay na siya sa truck na ito kasama ang kanyang asawa mula sa dati. Pero hindi siya pinansin at inalis siya. Nakasara ang mga pinto at nakikita ni Mia sa isang butas kung paano kinuha ang kanyang asawa. Kaya ginagamit niya ang kanyang telepono para makipag-ugnayan sa kanya. Sinabihan siya ni Nico na huwag mag-alala dahil pareho ang pasok at direksyon ng mga truck. Kaya sila ay muling magsasama mamaya. Sa ngayon, kailangan niyang magtipid ng baterya at bantayan ang kanilang mga gamit habang patuloy na naglalakbay ang truck. Pinagmamasdan ni Mia ang labas ng mundo sa pamamagitan ng butas na nabalisa ng karahasan. Sa bawat sulok, ang mga sundalo ay pumapatay at manggugulo ng walang awa, at ang mga kababaihan ay dinadala sa mga kulungan na parang mga baka. Maya-maya, huminto ang truck pagdating nila sa isang checkpoint at lahat ng babae ay nagmamadaling magtago sa likod. Ang driver ay nagpapakita ng mga papeles upang ipakita na siya ay nagdadala ng kargamento. Ngunit nang binuksan ng mga sundalo ang truck upang suriin pa rin, sa unang tingin, kakaunti lang ang nakikita nilang mga kahon dahil ang mga refugee ay nagtatago sa likod ng peking pader. Gayunpaman, naghinala ang pinuno at pinapasok ang isa sa kanyang mga tauhan, humihiling sa kanya na pumunta hanggat maaari at barilin sa sidewall. Ginagawa ito ng lalaki. At sa pamamagitan ng nakikita ang pagkakaiba sa distansya, ang pinuno masasabing may nakatagong compartment. Kaya't pumasok siya sa loob kasama ang isang grupo ng kanyang mga sundalo at hiniling sa mga babae na lumabas. Sa takot at sa kasamaang palad, umakyat si Mia sa ibabaw ng mga crates. Bago ang isa sa binubuksang mga babae ang peking pader, agad silang pinatay ng pinuno at pinaputukan ng iba pang mga sundalo at patayin ang buong grupo, habang si Mia ay natalsikan ng kanilang dugo. Sa pagtatapos, ang tanging nakatayo ay ang aso at isang maliit na bata. Ang aso ay makakatakas. Ngunit sinisigurado ng mga sundalo na papatayin ang bata ng pagkaalis nila. Umiyak si Mia at nagpadala ng mensahe sa kanyang asawa siya para itago. Makalipas ang ilang oras, nakarating ang truck sa isa pang daungan at sa ang lalagyan ay inilipat upang dalhin sa barko. Sinubukan ni Mia na tawagan si Nico, ngunit hindi niya ito sinasagot, kaya umalis na lang siya. Sabi ng isa pang mensahe, dinadala siya ng barko. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga bagay sa kanyang bag at nagbukas ng ilaw bago natutulog. Maya-maya, nagising si Mia nang magsimulang manginig ang lalagyan sa mga butas na iniwan ng mga bala. Nakikita niya ang mga mandaragat na tumatakbo dahil malakas ang bagyo at gumagalaw ang barko. Si Mia ay nagsimulang sumigaw ng tulong habang ang pagyanig at nagpagulong-gulong sa lugar, nasasaktan hanggang sa bigla siyang natumba. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Mia at natuklasang may tubig na pumapasok sa loob lalagyan mula sa mga butas. Nang tumingin siya sa labas, natuklasan niyang lumubog ang barko at ang lahat ng mga lalagyan, kasama ang kanya, ay lumulutang sa gitna ng dagat. Nagsimula siyang magpanik at sinubukang tawagan si Nico, ngunit nabasag ang kanyang telepono at hindi ito gumagana. Pagkatapos ay sinubukan niya ang isa pang telepono na dinala niya sa kanyang bag, ngunit hindi niya alamin ang password para buksan ito.
Matapos suriin kung maayos ang sanggol, napansin ni Mia na patuloy na pumapasok ang tubig sa lalagyan, kaya sinimulan niyang buksan ang mga crates upang makahanap ng isang bagay magagamit niya. Sa kasamaang palad, mayroon lamang silang mga bagay tulad ng mga plastik na lalagyan, telebisyon, alak at earbuds. Nakahanap din siya ng isang bungkus ng hoodies at sinuot ang isa. Pagkatapos tumingin siya sa paligid, sinimulan niyang pulutin ang lahat ng bagay na nahulog mula sa kanyang bag, kasama ang ilang tape at kutsilyo ng Swiss Army. Pagkatapos maglagay ng tap sa mga butas para pabagalin ang tubig, hinanap ni Mia ang talaarawan at nakatagpo ng ginhawa sa isang larawan ng kanyang pamilya. Bigla siyang nakarinig ng sumisigaw at tumingin sa butas para mapansin isang lalagyan na dahan-dahang lumulubog kasama ng mga tao sa loob. Isang desperado na Mia ang nagsimulang sumigaw sa pangalan ni Nico at inilagay ang kanyang SIM card sa gumaganang telepono, ngunit hindi sinasagot ni Nico at lumubog ang lalagyan dahil sa pagkasira. Sa susunod na ilang oras, patuloy na sinusubukan ni Mia ang telepono nang walang pakinabang. Pagsapit ng gabi, hinawakan niya ang kutsilyo dahil iniisip niya na magpakamatay, ngunit bigla niyang naramdaman ang paggalaw ng sanggol. Nagpasya si Mia na mabuhay para sa sanggol at natulog habang naririnig ang mga balyena na kumakanta sa labas. Ilang sandali pa, napansin ni Mia ang isang nakasabit na crate na gumagalaw at umalis siya palayo bago ito bumagsak. Gayunpaman, ito ay nagiging sanhi ng tubig upang simulan ang pagpuno ng lalagyan sa mahusay bilis at iniisip ni Mia na malapit na siyang malunod. Bigla na lang nagising at napagtanto na isa lamang itong bangungot. Nadiskubre niyang natatanggal na ang mga tape at dumadami na ang tubig, kaya tinutulak niya ang isang crate sa ilalim ng nakasabit at pinakawalan ito gamit ang kanyang kutsilyo para lang makahanap ng mas maraming plastic container. Sa una ay bigo siya, ngunit binibigyan siya ng mga ito ng ideya. Tinatanggal niya ang goma sa mga talukap at ginagamit ito upang takpan ang ibabang butas. Pagkatapos ay kumuha siya ng hose mula sa isang makina sa isa sa maraming crates at inilalagay ito sa isa pang butas upang mailabas ang tubig sa pamamagitan nito. Inilipat din niya ang dalawang crates sa dingding para magkaroon siya ng lugar para maiwasang pababa at markahan ang mga antas ng tubig gamit ang iba pang tape na binibilang ang mga araw hanggang umabot sa limitasyon. Pagkatapos sinubukan niya muli ang telepono, pero walang pakinabang. Naglagay si Mia ng ilang wire mula sa earbuds at isinasabit ang mga litrato mula sa kanyang talaarawan para matuyo ang mga ito. Pagkatapos ay tinitingnan niya ang kanyang mga supply. Tinitiyak na rasyon ang kanyang mga bote ng tubig at tama ang kanyang pagkain. Natuklasan din niya na nahulog ang drill at lighter na gamit ng mga trabahador. Biglang nagring ang kanyang telepono mula sa hindi kilalang numero at sinagot ni Mia para malaman kung si Nico yon. Hindi siya makasagot noon dahil namatay ang baterya niya at buhay siya dahil niloko sila ng ibang driver. Sa halip na dalhin sila sa daungan, iniwan niya ang grupo sa labas ng syudad. Sinabi sa kanya ni Mia ang nangyari sa kanya at nangako si Nico na ililigtas siya. Ngunit sa ngayon, dapat niyang ipagpatuloy ang pag-save ng baterya at upang mabuhay para sa kanilang anak. Biglang nakaramdam ng paninikip si Mia at nakiusap sa sanggol na maghintay ng konting panahon. Kinain niya ang kanyang sandwich at inilipat ang mga crates sa paligid. Ngunit malapit nang pumalit ang pagkabagot, napansin niyang may paparating na bagyo at nakaramdam siya ng panibagong pag-urong. Kaya siya nag-alala na naman. Makalipas ang ilang sandali, mali pala siya. Dumarating ang bagyo upang iling ang lalagyan sa paligid at ang sanggol ay talagang darating. Napasigaw si Mia sa sakit nang magsimulang pumasok ang tubig sa lalagyan muli at tumunog ang kanyang telepono. Ngunit dumulas ito sa kanyang kamay nang sinubukan niyang sagutin nang walang ibang pagpipilian. Hinubad ni Mia ang kanyang damit at sumabit sa mga crates at lubid habang tumatayo at isinilang ang sanggol sa tubig. Nakapulupot ang pusod sa liig ng sanggol. Ngunit mabilis si Mia hinubad ito at tinapik ang likod ng sanggol hanggang sa umiyak ito. Pagkatapos ay umakyat si Mia sa ibabaw ng isang crate at niyakap ang bata. Naghihintay para makalipas ang bagyo. Kinaumagahan, naramdaman ni Mia ang paglabas ng inunan sa kanyang katawan at inilalagay ito sa isang lalagyang plastik. Pagkatapos, inaayos niya ang lugar hanggat kaya niya at inilalagay ang sanggol sa isang maliit na kahon na may hoodie. Habang sinusuri niya ang kanyang mga gamit, kumakain siya ng kaunting pagkain mula sa isang lata. Ngunit nasira ng tubig ang telepono at hindi na gumagana. Ang masama pa nito, hindi tumitigil sa pag-iyak ang sanggol at sinubukan ni Mia magpasuso sa kanya, pero hindi pa rin tumigil. Nang marinig ni Mia ang tunog ng langit-ngit ng lalagyan sa ibang lalagyan, nakuha niya isang ideya. Gumagamit siya ng drill at nagsimulang gumawa ng mga butas sa kisam. Umaasa gupitin ang isang parisukat na magpapalabas sa kanya. Gayunpaman, ang ingay ay nagpapaiyak sa sanggol. Sinusubukan niyang pakalmahin siya. Ngunit kahit kumanta ay hindi gumagana at si Mia ay nainis at sumigaw sa kawawang bata. At least, kapag na-realize niya ang ginawa niya,
Agad siyang humingi ng tawad, ilang sandali pa. Naramdaman ni Mia ang galaw ng kanyang dibdib at sinubukan niya sa sanggol muli. Sa pagkakataong ito, lumalabas ang gatas at sa wakas ay nakadede na ang bata. Nang magsimula na ang pagod, hindi na napigilan ni Mia ang sarili tinatapos ang lahat ng pagkain na mayroon siya. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagbabarena ng kisam, ngunit sa kasamaang palad ay naubusan ng baterya ang drill bago siya makatapos. Susunod, ibinalik niya ang SIM card sa orihinal na telepono, ngunit hindi pa rin gumagana. Nung nalaman niya na wala ng pag-asa, sinimulan niya ihagis ang lahat ng bagay dahil sa kanyang galit. Nang nahanap niya ang kutsilyo, sinubukan niyang gamitin ito sa mga butas sa kisam upang tapusin ang trabaho, ngunit nagsimula itong masaktan ang kanyang mga kamay. Habang lumilipas ang panahon, walang ibang magawa si Mia kundi ang mag-asikaso ng sanggol. Paminsan-minsang binabasa ang balat ng bata upang hindi siya naiinitan. Kapag sinubukan niyang matulog, ang hirap talaga dahil naninikip ang tiyan niya ungol sa kawalan ng pagkain. Sa huli, nanalo ang desperasyon at nagpasya si Mia na kainin ang sarili niya inunan. Bigla niyang narinig ang mga balyena sa labas at kapag siya ay tumingin sa labas, natamaan ng balyena ang lalagyan na naging dahilan upang muling umiyak ang sanggol. Tumugon si Mia sa pamamagitan ng paghampas sa mga dingding ng lalagyan na muling tinakot ang balyena. Kinaumagahan, sinubukan ni Mia gamit ang kutsilyo at ang mga butas muli lamang para masira ang kutsilyo. Hindi pa rin gumagana ang telepono at kailangang inumin ni Mia ang huling malinis na tubig na hihilo dahil sa init. Kumuha si Mia ng tubig dagat at ibinuhos ito sa kanyang ulo. Pagkatapos ay sinimulan niyang dilaan ang mga patak ng tubig mula sa kisam. Sa kasamaang palad, ito ay nagpapasakit sa kanya, makalipas ang ilang minuto. Lumalala lang ang pagkahilo sa paglipas ng panahon at si Mia biglang nakakita ng isang paper plane na lumapag sa kanyang mga binti. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kanyang unang anak na babae. Sinisisi ang kanyang ina para sa kanya kamatayan sa kamay ng mga sundalo. Umiiyak si Mia nang sumulpot din si Nico sa tabi niya, nagpapaalala sa kanya na hindi niya iyon kasalanan. Nang magising si Mia mula sa panaginip na ito, gumaan ang pakiramdam niya dahil ito sa wakas umuulan at bumabagsak ang tubig sa mga butas. Tinitiyak ni Mia na uminom ng tubig at mag-ipon hanggat kaya niya sa mga lalagyang plastik. Hinahawakan din niya ang lata. Ngunit kapag nabasag ang takip, nakakuha siya ng ideya. Ang lubid mula sa mga crates ay inilalagay sa mga butas sa kisam at sinimulan ni Mia ang paghila pababa hanggang sa tuluyan na niyang mabuksan ang isang butas na iyon para makapasok ang sikat ng araw sa loob. Pagkatapos, umakyat si Mia sa ibabaw ng lalagyan at nakumpirmang walang lupang matatanaw. Siya at ang sanggol matulog doon upang makakuha ng sariwang hangin at oras na upang ayusan ang baby. Inihagis ni Mia ang maduming hoodie sa tubig. Naakit nito ang atensyon ng isang bungkos ng isda. Kaya nagmamadaling sunggaban ni Mia ang mga lubid at isang piraso ng metal upang subukan ang pangingisda. Kahit anong pilit niya, hindi siya makakatama ng kahit isang isda. Pagkatapos niyang sumuko, bigla niyang napansin ang isang eroplanong lumilipad at agad na sumugod sa lalagyan para basagin ang isang telebisyon. Nakakakuha siya ng piraso ng screen nito. Pagkatapos ay umakyat siya pabalik. Ngunit sa kanyang pagmamadali ay hindi niya sinasadyang nasugatan ang kanyang binti. Hindi pinapansin ang sakit sa ngayon. Ginagamit niya ang piraso ng screen upang ipakita ang sikat ng araw. Ngunit hindi siya nakikita ng eroplano at umalis. Isang bigong Mia ang bumalik sa loob ng lalagyan at gumamit ng ilang wire at maliliit na piraso ng metal upang tahiin ang kanyang sugat. Ito ay isang napakasakit na proseso, kaya sinusubukan niyang gawing mas madali at binuhusan ng alak. Pagkatapos, nakikita niya ang daan-daang earbud at nakakuha ng isa pang ideya. Gamit ang mga wire, nagsimula siyang gumawa ng lambat. Nang natapos na ito, itinapon niya ito sa dagat gamit ang maruming tela at sa wakas ay nakakakuha ng ilang isda na agad niyang kinakain ng hilaw. Sa mga sumunod na araw, nagsisikap si Mia sa kanyang kaligtasan. Patuloy niyang inaalis ang tubig sa lalagyan gamit ang hose, at matagumpay niyang pinananatili ang pangingisda gamit ang lambat na nagliligpit ng maraming isda sa mga plastik na lalagyan. Kumuha din siya ng mga papel mula sa kanyang tala-arawan upang magsulat ng isang grupo ng isos mga tala at inilalagay din ang mga ito sa loob ng mga lalagyan na itinatapon niya sa dagat na may pag-asang mahahanap sila. Isang hapon, ipinakita ni Mia sa sanggol ang lahat ng larawan ng pamilya at nagpasya na pangalanan ang bata na Noah. Pagkatapos ng kanyang lola, na siyang pangalan na gusto ni Nico, ipinakita rin niya sa kanya ang isang larawan ng kanyang kapatid na babae na nagbabahagi ng kwento kung paano kinuha siya ng mga sundalo at kung paano pa rin niya sinisisi ang sarili niya. Kinagabihan, napansin ni Mia na nilalamig si Noah. Kaya gumamit siya ilang alak at isang lighter para makapagsimula ng apoy. Sa kalagitnaan ng gabi, may narinig si Mia na tumatama sa pader at lumalabas upang matuklasan na ito ay isang lalagyang plastik lamang. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang kanyang telepono at natutuwa siyang marinig boses ni Nico. But unfortunately, may bad news siya. Sinubukan niyang magnakaw ng bangka, ngunit nakita siya ng mga sundalo at nakuha binaril. Sa ngayon ay nagtatago siya. Ngunit unti-unti na siyang dumudugo at saka may natitira pang oras. Tumawag si Nico para magpaalam at mangako kay Mia na mabubuhay siya
kaya inilagay ni Mia ang telepono sa tabi ni Noah para makausap niya ito at marinig ang cute ng maliliit na ingay. Matapos sabihin ni Mia at Nico sa isa't isa ang I love you, namatay ang baterya niya at pinapatay ng hangin ang apoy habang umiiyak siya. Pagkatapos ay ipinahayag na si Mia ay mayroon pa ring Snickers bar na siya nag-ipon para sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, gaya ng ipinangako sa ika-26 na araw malapit nang mawala si Mia. May mga drawing at rants sa mga papel na nakatype sa buong mga pader ng lalagyan na malapit nang maabot ang limitasyon ng tubig, kaya't si Mia at ang sanggol ay nakatira ngayon sa ibabaw nito. Ginagamit din ni Mia ang crate wood, ang mga plastik na lalagyan at ang lubid upang pagsamahin ang isang balsa. Biglang dumapo ang isang sigul sa lalagyan upang kunin ang ilan sa kanyang isda, at nagbibigay ito ng pag-asa kay Mia dahil ibig sabihin ay malapit lang sila sa lupa. Kinagabihan, nagawa ni Mia na magsimula ng bagong apoy at naglayag handa na para sa kanyang balsa. Biglang, nakarinig siya ng ingay sa loob ng lalagyan at napagtanto niyang iyon sa lalong madaling panahon lumubog. Sumisid si Mia upang tipunin ang lahat ng kanyang mga larawan. Nakikita rin niya ang Snickers bar sa loob ng isang plastic container. Kaya siya tumatagal ang panganib at pumunta pa sa loob upang kunin ito habang itinutulak ng tubig ang balsa palayo kay Noah. Nabuhol-buhol ang paa ni Mia gamit ang ilang lubid, kaya pilit niyang nilalabanan ito habang sinusubukang hindi malunod gamit ang isang piraso ng metal. Nagawa niyang putulin ang lubid at mabilis lumangoy palabas ng lalagyan bago ito tuluyang lumubog nang makarating si Mia sa ibabaw. Natakot siyang matuklasan na hindi niya kaya makita si Noah sa sandaling iyon. Dumaan at naglabas ng tubig na tumama kay Noah at nagpaiyak. Ngayon ay maaaring sundin ni Mia ang direksyon ng ingay at muling makasama niya anak na babae. Kinaumagahan, habang lumulutang sila, nagbukas si Mia ng plastik lalagyan at nagtatapon ng ilang isda. Umaasang makaakit ng ilang ibon. Hindi nagtagal, lumilipad ang isang grupo ng mga sigul sa itaas nila at napansin ito ni isang bangka na naglalayag sa malapit. Agad nilang kinuha ang bangka sa direksyong iyon at iniligtas ang maliit na balsa. Natagpuan si Noah sa loob na buhay at maayos. May lubid din na lumalabas sa likuran at nahuhulog sa dagat. Kaya nagsimulang humatak ang mga mandaragat hanggang sa lumabas ang katawan ni Mia. Ang mga mandaragat ay agad na nagsimulang mag-sipper. Ngunit si Mia ay hindi nagigising. Gayunpaman, tumanggi silang sumuko para sa kapakanan ng sanggol. Pagkatapos ng maraming pagsikip sa dibdib, sa wakas ay nag-react si Mia at ang mga mandaragat ay ibinigay ang sanggol sa kanya bago gamitin ang radyo para humingi ng tulong. It takes Mia a moment to realize she's safe. And when she looked at the horizon, nakita niyang papalapit na sila sa Ireland. Ibig sabihin, magagawa niya para makuha ang bagong buhay na gusto niya. Tiyaking mag-subscribe at pindutin ang notification para makapanood ka pa mga ganitong video. Salamat sa panonood.